Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So nangbulaga na naman po ang Itbulaga kanina dahil ang bumungad sa lahat ay ang Dabarkads na may punong-puno po ng energy at surprises. Katulad na lang ng sugod bahay mga kapatid na kung saan shock lahat dahil bakit daw inuna ang sugod bahay na kung saan ay nasa Binyan, Laguna nga kanina. Medyo malayo nga naman mga kadabarkads pero yun pala magi-intro lang sila for therapy. Ang ayon nga po sa mga dabarkads, sana masugod naman ang ilang mga probinsya dahil gusto nilang maging kaisa sa programa ng naturang noontime show. Samantalang narito nga po ang ilang mga BTS ng sugod bahay mga kapatid sa Binyan, Laguna. Sobrang daming taong nakiisa po dito mga kadabarkads at talaga namang pinagkakaguluhan ang mga Itbulaga host dito. Samantalang happy 10 years wedding anniversary naman kay Bossing Vic Soto and syempre kay Pauline Luna Soto, at kahapon nga po nagbahagi po siya ng picture nila ni Bossing. Sabi niya, my sweet love, 10 years married on the 30th, I love you. So January 30 po ang pinakang anniversary ng date nila Bossing and Pauline Luna Soto. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kadabarkads, itong mga nababasa ko po sa live chat ng Itbulaga habang live sila kanina. Ang dami po nagtatanong bakit daw maliit na po ang sponsors na ipinapamigay daw dito sa sugod bahay or sa Itbulaga. Plus, yung papremyo daw ni Bossing Vic Soto ay nagre-range na lamang sa 30 to 40,000. Samantalang noong 2025 daw ay nagre-range ng 50 to 70,000 ang binibigay ni Bossing Vic Soto. So ito po ang nakikita ko pong dahilan kaya po mababa ang kanilang binibigay na papremyo at konti lang yung kanilang sponsors ngayon. Meron kasi ako nabasa na hindi pa po kasi nakakapag-renew ng kontrata yung ibang mga sponsors, kaya yan lamang yung pinapakita nila sa kanilang programa. So yun naman po pala yun mga kadabarkads, at babalik din po yan once na nakapag-renew na po sila ng kontrata sa naturang programa. Sana matapos na po ang tungkol dito mga kadabarkads, kasi paulit-ulit ko pong nakikita yung mga comment na ang baba na daw ng pinapamigay ng Itbulaga and keso kung ano-ano pa mga kadabarkads. Hindi lang po sa sugod bahay na namimigay ng papremyo ang Itbulaga, may therapy, meron pang clones open, 'di ba? And syempre marami pa pong papremyo. Hindi lang po sila nag-focus sa sugod bahay kasi may mga segment pa sila like GB5 na talaga namang nagpapaulan sila ng papremyo. Kaya hindi po totoo yung lumayas daw yung mga advertisers ng Itbulaga. Ang nakikita nating dahilan dyan, nagre-renew pa po sila ng kontrata. At sa oras na makabalik, makikita na natin yan sa Itbulaga. Okay? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol naman dito sa ating nabasa. Sabi dito, 1,000 1 tuwa all the way. Itbulaga, wala na daw pong kailangan pang patunayan. Mas pinagandang segment, pati mga iconic segment, paparating na ngayong 2026. 47 years na at patuloy pa ang pagbibigay ng sorpresa, gimmick, tawa at pag-asa ng Itbulaga ngayong 2026. Hindi natinag ang mga legend dabarkads mula Batanes hanggang Hulo sa pagpapakita ng kanilang mainit na pagsuporta sa paboritong noontime show ng bansa. Top 10 comeback noong January 2, 2026. Pagpasok ng bagong taon, muling napatunayan ang everlasting charisma ng TVJ at ng buong Dabarkads matapos itong opisyal na bumalik sa top 10 overall program sa bansa na may ratings na 3.2%. New record highest ratings na itala naman itong January 5, 2026, ang pinakamataas na rating para sa buwan ng 3.8%. Ito ay patunay na iba pa rin ang saya at sorpresang hatid ng Itbulaga sa bawat tanghalian, walang kupas. Number 1 sa TV5 dahil sa inyong walang sawang pagsuporta, ang Itbulaga ang nananatiling number 1 show sa TV5 network at isa sa mga pinakamalakas na humatak ng advertisers at sponsors sa network. Mas pinagandang mga segment ang inaabangan ngayon ng ating Dabarkads, kagaya ng GB5 laro ng mga henyo, sa pag-ibig,
mas pinasayang therapy. So goodbye mga kapatid at close open, pati ang original Bulagaan ay nagbabalik na rin. Not to mention mga content at online show sa kanilang sariling official YouTube channel, lalo na yung mga executive content para sa mga VIP Dabarkads member. So talaga namamayagpag po mga Kadabarkads ang programang Eat Bulaga at wala naman po talaga makakatalo dito sa loob ng 47 years. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol naman dito kay Jerome Ibardome, ang clone po ni Elvis Presley. So kanina may bagong anunsyo po si Ma'am Christina Ignacio tungkol ito sa ticket po ng concert, papalapit na concert ni Jerome Ibardome na may pamagat na Love Yan Time Concert. So available na daw po yung mga ticket at pwede nyo na pong ma-secure yung mga ticket and syempre yung slot ninyo. Sabi niya nga dito, "Good morning Geromantics World. You can now secure your tickets for Love Yan Time Concert. PM for more details." Kaya sa mga Geromantics natin dito, pwede nyo pong i-PM si Ma'am Christina Ignacio para po makabili po kayo ng ticket, okay? And also, pinasilip na din po ni Ma'am Christina Ignacio ang magiging venue po ng concert ni Jerome Ibardome for February 14. Sobrang laki mga Kadabarkads, ang daming ma-accommodate nito. Ito po ay sa Tanghalang, Pasigueño. So punuin po natin to mga Kadabarkads, lalo na ng mga Geromantics. Punuin po natin to at suportahan natin itong project ni Jerome kasama po ang iba pang mga clones. Samantalang sa inilabas po ng mga picture ni Ramon R.J. Jacinto, lubos po ang pasasalamat ni Jerome Cyrus Ibardome dito. Sabi niya, "Thank you so much Sir RJ." Talagang love na love po ni Ramon Jacinto si Jerome Ibardome. And also, may bago pong post si Jerome Ibardome sa kanyang page. Ito po yung kaganapan niya noong nakaraan sa Sky Garden na kung saan ay talagang tinodo niyo po talaga yung kanyang pagko-concert at pagkanta to the point na grabe, sobrang galing niya mga Kadabarkads. Kaya sana ay patuloy natin siyang suportahan sa mga project niya, hindi lang sa Itbulaga, kundi maging sa labas din po ng naturang programa. At sa mga nagtatanong kung tuloy na tuloy daw po ba ang concert or appearance, guesting ni Jerome Ibardome sa Itbulaga, ito lamang po yung masasabi ko mga Kadabarkads. Antabayanan na lang po natin bukas, araw yan ng Sabado, kasi kilala naman po natin si Jerome Ibardome, hindi po yan siya nag-a-announce. Siya po ay nambubulaga na lamang kung siya ba ay present dito po sa Itbulaga. Pero isang Geromantics po ang nag-post nitong nakaraan na ayun nga, binigyan po ng schedule si Jerome Ibardome dito po sa Itbulaga. Bukas yan, January 17, 2026, syempre. Kaya mag-abang tayong lahat kasi ang dami na po talagang nakakamiss kay Jerome Ibardome. Samantalang isang clone naman po mga Kadabarkads ang hindi po nakatiis at talaga naman pong nagreklamo na. Paano ba naman kasi ang dami po mga bashers na bumabatiko sa kanyang mga posts and syempre may mga hate speech din po na talaga namang hindi po dapat yan tinotolerate. Kaya po nagsalita na po mga Kadabarkads itong clone ni Jose Marichan. Sabi niya po mga Kadabarkads, sa mga nagko-comment sa mga posts ko, please make sure that your messages are polite and hindi offensive. I will not hesitate to delete your comments and block you. Walang puwang sa page ko ang negativity, good vibes lang tayo. Peace. So hindi na po siya nakatiis mga Kadabarkads kasi nung nakaraan nga ang dami ko ring nababasa ng mga hate comment sa kanyang post. So hindi naman po dapat talaga yun, di ba? Dahil sinasublete babuti kaibigan po yan. Kaya kung hindi nyo po makita yung mga clone po na supportahan po ninyo dito po sa papalapit na concert ni Jerome kasama yung ibang clones, wag pong sinas ang balingan nyo. Okay, so paano mga Kadabarkads? Hanggang dito na lamang pong update natin at maraming salamat sa patuloy po na pagsuporta.